May huling sugo pa na ipapadala ang Diyos sa huling panahon. At ang huling sugo na yan, manggagaling dito sa Pilipinas. Yan po ang madalas na claim na maririnig natin sa kapatid natin sa Ibayang Pananampalataya na ang huling sugo ay manggagaling sa kanila. At ang iglesia na ito ay kanyang pamumunuan. Now, totoo kaya ito? Sino ba talaga ang huling sugo ng Diyos? Si Jesus ba? O may iba pang dumating pagkatapos niya? Ito po ang isa sa pinakamainit na claim ng ilang religious groups ngayon, na ang kanilang founder na ipinanganak dito sa Pilipinas daw ay ang huling sugo, na siya raw ang fulfillment ng prophecy at kailangan daw siyang paniwalaan para maligtas. Pero ang tanong po natin dito, totoo ba ito ayon sa Biblia o baka may maling interpretasyon lang? Ngayon himay-himayin po natin ito gamit ang Biblia, ang logic, ang history at ang tunay po na konteksto. Una sa lahat, ano ba talaga ang ibig sabihin ng sugo? Sa Biblia po ang sugo ay ang taong ipinadala ng Diyos para maghatid po ng mensahe. Prophets, apostles, messengers. Sa Old Testament po maraming naging sugo ang Diyos. Si Moses, si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel. Sila po ipinadala para magbabala, magturo, magdala po ng salita ng Diyos. Pero may isang malaking pagkakaiba pagdating po kay Jesus. Ito po kasi yung pinaka-critical na punto na madalas po na nami-miss or sinasadya talagang ayaw tanggapin. In Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, sinasabi po dito, in the past, God spoke through the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son. Pansinin niyo po ito na mabuti. Through the prophets. Plural po. Marami. Sunod-sunod na sugo. Pero pagdating po kay Jesus, by His Son, hindi po another prophet, hindi po final preacher, hindi po last Filipino messenger, kundi anak mismo ng Diyos. Ito pong malalim na katotohanan dito. Ang mga propeta po noon, tagadala lang ng mensahe. Pero si Jesus, siya mismo ang mensahe. In John chapter 1 verse 1, sinasabi po dito, the Word was God. Si Kristo po ay hindi lang messenger. Siya ang salita ng Diyos. Kapahayagan ng Ama, katuparan po ng lahat ng prophecy. Kaya hindi po pantay ang mga propeta at si Kristo. Ito po ang kailangan talagang maipaliwanag natin at bigyan ng linaw. Hindi po pwedeng sabihin na si Moses noon, tapos si Jesus, tapos may isa pang sugo na Pilipino. Dahil po si Jesus ay hindi po simpleng bahagi lang ng chain prophets. Siya ang culmination, fulfillment, fullness. Maliwanag po yan. Si Jesus lang po ang final revelation. Ito po ang official teachings ng Christianity mula pa noon, na kay Kristo, kumpleto na ang revelation para sa kaligtasan. Kaya wala nang kailangan na bagong gospel, bagong authority, bagong exclusive messenger. Ang tanong po natin dito, kung si Kristo po ang fullness ng revelation, bakit kailangan pa ng last messenger? Hindi ba sapat si Jesus? Kulang pa ba ang krus? Kulang pa ba ang gospel? Diba? Now, ito po ang pinaka-importanting punto sa lahat. Sa Christianity po, hindi si Jesus ang simpleng messenger lang. Siya mismo ang anak ng Diyos, salita ng Diyos, daan ng kaligtasan, tagapagligtas. In John 14 verse 6, sinasabi po dito, I am the way, the truth, and the life. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi dito ni Jesus na ako ay isa sa mga daan. Ang sinabi niya, I am the way. Maliwanag po yan. Now, ito pong malalim na punto dito. Kung may last messenger pa na kailangan para maligtas, ibig sabihin ba, hindi sapat si Kristo? At iyon po ang delikadong implication. Si Jesus po ang sentro, hindi po ang bagong tao, hindi po ang isang Pilipino, hindi po ang isang kung sino-sino. Sa New Testament po sinasabi dito, laging si Kristo ang sentro. In Colossians chapter 1 verse 18, sinasabi po dito that in everything he might be preeminent. Hindi po yan future preacher. Hindi po yan bagong organization. Hindi po yan bagong personality. Si Kristo. Now, ang mga apostol po ay hindi nagturo ng last messenger. Ito po ay napakalaga na ituro natin. Kung totoong mahalaga po ito sa kaligtasan, ang last messenger na sinasabi ng iba, bakit walang malinaw po na turo ang mga apostol tungkol dito? Bakit walang verse na nagsasabing, hintayin ninyo ang huling sugo sa future? Wala po. Ang focus ng mga apostol, manatili kay Kristo, manatili sa gospel, manatili sa simbahan, hindi po sa future preacher. Na ito pong madalas na gamitin ng ilan. Anghel yan mula sa silangan, ibon ng silangan, ibong mandaraget, nanggaling yan sa ends of the earth.
Pero kailangan po nating maging maingat dito. Now, ito pong malaking problema sa maraming maling interpretasyon. Kumukuha po ng verse tapos pinuputol sa tunay na context. In Isaiah 46 verse 11, sinasabi po dito, a bird of prey from the east. Sa tunay po na context, ito po ay tumutukoy kay Cyrus ng Persia. Hindi po tungkol sa Pilipinas. Hindi po yan tungkol sa modern preacher. Now, ito pong delikado, ang insertion method. Kapag pwede mong ipasok kahit sino sa prophecy, pwede mong palabasin na kahit sino ay fulfillment ng prophecy. Delikado po yan. Dahil nawawala na po ang tunay na kahulugan ng Biblia. Now, ang sinasabing ends of the earth ay misinterpretation. Isa pa po talaga ito sa madalas nilang sabihin. Ends of the earth ang Pilipinas. Pero sa Biblia po, ang phrase na ito ay kadalasang tumutukoy po sa distant land, malayong lugar, buong mundo. Hindi po specific na bansa. Now, hindi po simpleng sariling interpretasyon lang ang gagamitin dito. In 2 Peter chapter 1 verse 20, sinasabi po dito, no prophecy of scripture is of private interpretation. Kailangan may context, may history, original audience, at kabuuang teaching ng Biblia. Now, may last messenger ba sa New Testament? Diretsong sagot, wala. Walang verse na nagsasabing pagkatapos ni Jesus may darating pang final messenger na dapat paniwalaan para maligtas. Ang warning po ng New Testament, hindi po tungkol sa paghihintay sa bagong sugo, kundi sa pag-iingat sa maling turo. In Galatians chapter 1 verse 8, sinasabi po dito, even if we or an angel from heaven preach another gospel, pasinin niyo po ito, hindi po bagong messenger ang focus. Ang focus ay manatili sa original na gospel. Malinaw po ang warning na ito. Kahit pa na ang apostle, ang manghel, ang preacher, na kapag ibang gospel ang kanilang itinuturo, huwag tanggapin. Bakit? Dahil kumpleto na pong ibanghelyo kay Kristo. Hindi po kailangan na dagdagan, hindi po kailangan na palitan, hindi po kailangan na i-update. Now, hindi po sinasabi ng mga apostol na hintayin ninyo ang huling sugo. Ang sinasabi nila, manatili kay Kristo. Manatili sa katotohanan, manatili sa simbahan. Now, ito po ang malaking difference na kailangan maintindihan po ng marami. Sa Biblia po, hindi iniwan ni Kristo ang pananampalataya sa isang future preacher. Hindi niya sinasabi na pag namatay ang mga apostol, maghintay kayo ng isang tao sa future. Ang iniwan po niya, simbahan. In 1 Timothy 3:15, sinasabi po dito, the church is the pillar and foundation of truth. Pansinin niyo po ito. Hindi niya po sinasabi na future messenger. Hindi niya po sinasabi na one exclusive preacher. Hindi niya po sinasabi na isang tao lang ang may authority. Ang sinabi niya, the church. Ito po malalim na katotohanan. Sa Christianity po, ang katotohanan po ay hindi nakabase sa karisma ng isang tao. Ito po ay nakabase sa simbahan, apostolic teaching, continuity, preservation ng gospel. Bakit mahalaga po ito? Dahil ang tao po ay pwedeng magkamali, pwedeng mamatay, pwedeng magsinungaling. Pero ang simbahan po na itinatag ni Kristo, may continuity. In Matthew 28 verse 20, sinasabi po dito, I am with you always. Hindi po temporary ang church ni Kristo. Hindi po ito mawawala tapos magre-restart lang sa modern times. Ito po ang importanteng tanong. Kung nawala na talaga ang tunay na simbahan pagkatapos po ng mga apostol, ibig bang sabihin, nabigo ang pangako ni Kristo? Dahil ang sabi niya po dito, Matthew 16 verse 18, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi po sinabi dito na mawawala muna ang church for 1,900 years. Well, ang implication, tuloy-tuloy po ang tunay na simbahan. Now, pagkatapos po ng mga apostol, hindi po nawala ang authority. Ito po ay ipinasa. In 2 Timothy chapter 2 verse 2, sinasabi po dito, what you have heard from me, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Himay-himayin po natin. Mula kay Paul, patungo kay Timothy, patungo sa faithful men, patungo sa others also. Nakita niyo po? May chain. May pagkakasunod-sunod, may connection. Hindi po ito isang preacher lang na balang araw lilitaw. Ito po ay continuity ng authority sa teaching. Now, ito pong madalas na nakakalimutan talaga. In Acts chapter 1 verse 20 to 26, sinasabi po dito, nang namatay si Judas, pinalitan siya ni Matthias. Ano pong malalim na punto dito? Kung hindi po mahalaga ang succession, bakit sila nagpalit agad ng apostol? Diba? Dahil naiintindihan po nila, ang misyon ay tuloy-tuloy. Ang authority ay ipinapasa. Ito po ang tinatawag nating apostolic succession. Mula sa mga apostles, patungo sa mga bishops, patungo sa mga pari ng simbahan, patungo sa church continuity. Ito pong historical Christianity. Hindi po yan isolated one-man authority.
Ano po historical reality dito? Mula po sa 1st century hanggang ngayon, may bishops na successor ng mga apostles. Si Ignatius of Antioch, si Saint Clement of Rome, si Saint Polycarp. Sila po yung mga direct disciples o successors ng mga apostles. Hindi po sila nagturo na hintayin ang huling sugo. Ang tinuro po nila, manatili sa simbahan at apostolic teaching. Maliwanag po yan. Now, kapag ang faith po ay umiikot sa isang tao lang, delikado po yan. Bakit? Dahil ang sentro po ng Christianity ay dapat si Kristo. Ito po ang importanteng reality dito. Kapag ang focus po ng religion ay founder, ang exclusive preacher na yan, o ang special messenger na yan na sinasabi nila, may danger na. Matatabunan na po ang pagpapahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang importanteng tanong. Kung kailangan mo munang paniwalaan ng isang modern preacher para maligtas, nasaan na si Jesus sa equation? Diba? Dahil ayon po sa Biblia in Acts chapter 4 verse 12, sinasabi dito, there is no other name under heaven by which we must be saved. Hindi po sinabi dito na through another future messenger. Ang pangalan na nagliligtas ay si Jesus. Maliwanag po yan. Kaya ka-curious, delikado po ang exclusive man claim. Kapag may nagsasabing, ako lang ang tunay na sugo, kami lang ang totoong maliligtas, kailangan po maging maingat talaga. Dahil maraming false prophets po sa kasaysayan ang gumagamit po ng parehong claim. In Matthew 24 verse 24, sinasabi dito, false Christ and false prophets will arise. Kaya hindi po sapat ang confidence ng isang preacher. Kailangan po biblical at historical ang claim. Now, ito pong malinaw sa Biblia. In John chapter 1 verse 14, the Word became flesh. Si Jesus po ang final revelation, ang fullness of truth, ang tunay na daan, ang sukdulang kapahayagan ng Diyos. Liwanag po yan. Tandaan po natin ito, siya po ang katuparan. Sa Old Testament po, prophets pointed forward. Pero pagdating po kay Kristo, fulfilled na. In Colossians chapter 2 verse 9 sinasabi po dito, in Christ, all the fullness of deity dwells bodily. Fullness po. Hindi po partial, hindi po kulang. Ano pong reality dito? Hindi po si Jesus ang stepping stone lang para sa ibang messenger. Siya talaga ang sentro, siya talaga ang wakas ng revelation, siya talaga ang katuparan. Now, paano maiwasan ang maling turo? Ito po talaga yung napakahalaga ngayon. Basahin po ang Biblia sa tamang context. Tingnan pong history ng early church, huwag kumuha po ng isolated verses, iwasan po ang private interpretation, manatili po sa original teaching ng mga apostles. In 2 Peter chapter 1 verse 20 sinasabi po dito, no prophecy of scripture is of private interpretation. Hindi po sapat na ito ang pakiramdam ko sa verse. Kailangan po context, kabuuang teaching ng Biblia, historical Christianity. Now, ito po ang napaka-importante dito. Hindi po lahat ng gumagamit ng Biblia tama na agad. Kahit ang demonyo po, gumagamit din ng verse. In Matthew chapter 4, sinabi nga, tinukso ni Satanas sa Jesus gamit ang scripture. Kaya kailangan talaga ng discernment. Kaya ka-curious, kailangan ba ng huling sugo pagkatapos si Kristo? Hindi na po. Dahil si Jesus po ang ganap na revelation, ang tunay na sugo, ang anak ng Diyos, ang daan ng kaligtasan, ang fullness ng katotohanan. Ang Kristyanismo po ay hindi pagtatayo ng panibagong messenger, kundi pananatili kay Kristo. Kung si Kristo po ay sapat, bakit ka pa maghahanap ng iba? Kung ang ebanghelyo ay kumpleto na, bakit kailangan pa ng dagdag na authority? Ang tunay pa na pananampalataya ay nakasentro po kay Jesus, hindi po sa bagong huling sugo. Hindi mo po kailangan ng bagong messenger para makarating po sa Diyos, dahil si Jesus mismo ang daan. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. Jesus is the only way. Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.